Mga kaibigan, sa episode po na ito ay ipaglilingkod namin sa inyo ang nauukol sa paraan ng pagliligtas ng Panginoong Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kaligtasang tinutukoy namin ay ang kaligtasan sa parusang walang hanggan pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang paraang ito ay hindi nakabatay lamang sa aming opinyon, kundi sa turo ng Biblia. Kung paniniwalaan lamang ng lahat ang kaparaan ng itinuturo ng Biblia, ay walang dahilan upang ang sino man ay mapahamak. Yan po ang ating tatalakayin sa aming pagbabalik na makakasama naman natin ang kapatid na Orly de Guzman, isa ring ministro ng Ebanghelyo. Mga kaibigan, welcome po sa programang ito, ang Iglesia ni Cristo. Samahan po ninyo kami sa gagawin po namin pagtalakay. Ako po ang kapatid na Glenn Mark Minggita at makakasama po natin ngayon ang kapatid na Orly de Guzman, isa rin pong ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Orly. Ganon din, kapatid na Glenn, Apo. at magandang araw. At magandang araw sa ating mga taga-subaybay at nais nating ipabatid na ang layunin ng ating palatuntunan Apo. makatulong sa ginagawang pagsusuri ng ating mga kababayan. Opo. Ang tatalakayin po natin ngayon, kapatid na Orly, ay yung isang nagiging palaisipan po sa marami nating kapwa-tao. Lalo na kapag ka naririnig po nilang ipinangangaral po ng Iglesia ni Cristo ang tungkol po sa kaligtasan. May mga nagtatanong, di po ba ang Diyos naman ang lumalang sa lahat ng tao? Bakit merong maliligtas, merong mapapahamak pagdating ng araw ng paghuhukom? Totoo, kapatid na Glenn, na ang Diyos ang lumalang sa lahat ng tao. Opo. At totoo din na ayaw ng Diyos na ang taong kanyang nilalang ay humantong sa kapahamakan. Opo. Kaya maling sabihin o mali ring isipin na ang Diyos ay may pagtatangi sa mga tao na kanyang nilalang Sapagkat ang gusto ng ating Panginoon Diyos ay maligtas ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Opo, kaya ipaglingkod na po natin sa mga taga-subaybay po natin sa pamamagitan po ng Biblia. Ano pong katunayan na hindi po nagtatangi ang ating Panginoong Diyos, kundi ang gusto niya, maligtas po ang lahat. Ganito ang ating bababasa dito sa Biblia. Opo. Babasahin natin itong nakatala dito sa unang Timoteo. Basahin natin itong nakasulat sa 2, ang mga talata ay 3 hanggang talatang 4 ay ganito po ang ating mababasa. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kung napansin ng ating mga taga-subaybay, sabi sa Biblia, ang nais ng Diyos, ang ibig niya, lahat ng tao ay maligtas. Pero niliwanag din sa talatang ito na binasa natin, kapatid na Glenn, na para ang tao ay maligtas, magtamo ng kaligtasan, may proseso na dapat pagdaanan. Una, dapat niyang malaman kung ano yung katotohanan ng ikaliligtas. At dapat niyang sundin o ganapin yung katotohanan na ikapagtatamo niya ng kaligtasan. Opo. Ngayon alamin po natin, alin po yung katotohanan na yun na dapat pong malaman ng tao at dapat sundin ng tao na naghahangad po ng kaligtasan. Nililiwanag din yan sa Biblia kung alin yung katotohanan dapat malaman ng tao, dapat ganapin ng tao para siya ay magtamo ng kaligtasan. Sinasabi yan dito sa 2 Samuel. Sa 7, ang talata ay 28, ganito nakasulat. At ngayon, O Panginoon Diyos, Ikaw ay Diyos, at ang iyong mga salita ay katotohanan. Ang katotohanan po na dapat malaman ng naghahangad ng kaligtasan ay ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Eh baka po ang naitatanong naman ng mga nanonood po sa atin ngayon, ang Diyos pala ang may ibig na ang lahat ng tao maligtas. Bakit po merong mga mapapahamak? Sinasabi rin sa Biblia kung ano dahilan kung bakit, bagaman gusto ng Diyos na maligtas ang lahat, bakit merong hahantong sa kapahamakan. Ganito ang sinasabi, mga mahal po namin kaibigan, dito po sa 2 Tesalonica, sa 2,
Ang mga talata po ay 11 hanggang talatang 12. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalai sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Dito sa binasa natin, kapatid na Glenn, meron lamang dalawa na maaaring pagpilian ng tao. Katotohanan, kasinungalingan. Yung maliligtas, tumanggap sa katotohanan. Opo. Sa kabilang dako, yung ayaw sa katotohanan, sabi sa ating binasa, sila ay mapapahamak sapagkat pagkat tinanggihan ng katotohanan, ang napipili kasi ng tao kasinungalingan Opo. At yung kasinungalingan, hindi naman yung ikaliligtas ng Opo. tao Ikapapahamak pa Oo. nga po. Ano po? Kung sila man, kapatid na Glenn, ang mga taong ito ay hahantong sa kapahamakan, ibig lang sabihin, kapatid na Glenn, inaani lang nila ang kanilang gawa at hindi dahil yun ang gusto ng ating Panginoon Diyos. Sa panahong Kristiyano po, kapatid na Orly, may mga tao po ba na ang pinili ay yung hindi naman pinapipili o hindi pinagagawa ng Panginoong Diyos? Meron, kapatid na Glenn. At yun binabanggit dito sa aklat po ng Mateo sa 7, ang mga talata po ay 13 hanggang talata pong 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Nais naming mapansin po ninyo, mga mahal naming televiewers, na ang isa po sa ipinagagawa ng ating Panginoon Diyos sa mga tao ay itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa ating binasa, kayo anya ay magsipasok sa makipot na pintuan at pinadadaan niya ang tao doon sa makitid na daan. Hindi kahit sa ang pintuan Opo. at hindi kahit sa ang daan. Kaya nga, pinapapasok ng Panginoong Hesukristo ang tao sa makitid na daan sapagkat yun ang patungo sa buhay. Yun ang patungo po sa kaligtasan. At yun din ang ipinapipili ng ating Panginoon Diyos sapagkat ang gusto nga ng ating Panginoon Diyos ay maligtas ang lahat ng tao. At yan po yung katotohanan nakasulat sa Biblia. Pero ang tanong, kapatid na Orly, yung po bang katotohanan yan pong ipinapipili ng Panginoong Diyos na itinuro ng Panginoong Hesukristo, yan po ba ang pinili ng lahat, kung hindi man lahat o ng marami? Hindi sapagkat binasa natin maluwang ang pintuan, malapad ang daan na patungo sa pagkapahamak. Isipin mo patungo sa pagkapahamak. Pero, ang sabi, marami ang doon ay nagsisipasok. Kaya ang pinili ng marami, kapatid na Glenn, hindi yung ipinapipili ng Diyos Opo. Kasalungat ng itinuturo ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ayaw nila doon sa itinuturong dapat na daan at pasukan Sapagkat doon sa maluwang na daan, doon magagawa po nila yung kung ano man ang kanilang maibigan. Doon magagawa nila yung kanilang bisyo, yung mabuhay sa kalayawan. Kaya nga yung sinasabi ng iba, dito na anya ako sa relihiyong ito. Opo. Dito anya walang bawal Kay magsimba ka, kay hindi ka magsimba, walang pupuna sa iyo. Opo. Kaya yun ang kanilang pinili, samantalang hindi naman yun ang ipinapipili ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Opo. At yung pinili nila, hindi yun ang patungo sa kaligtasan, sa halip patungo yun sa kapahamakan. Opo. Ngayon, ang tanong naman natin, kapatid na Orly, ang pagpasok po ba sa Iglesia ni Cristo ay pagpasok sa pintuang pinapapasukan sa atin, sa lahat ng tao, ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo? Buti na itanong mo yan kasi merong mga nangangantyaw sa atin. Iba daw yung ating itinuturo kaysa itinuro ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi raw ng Panginoong Hesukristo, pumasok sa pintuan, tayo daw, ang sinasabi natin, pumasok sa Iglesia ni Cristo. Hindi po magkaiba yun Yun din po ang pag-anib sa Iglesia, yung pagpasok sa pintuan na pinapapasukan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang katunayan po, kung babasahin po natin itong saling ito ng Biblia, Revised English Bible, sa pagkakaliwat sa Pilipino, dito po sa Juan, sa 7 at 9, ganito ang atin pong bababasa. Kaya muling nagsalita si Jesus. Buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas.
Ang pumasok po sa ating Panginoong Hesukristo pumasok o pumaloob sa kawan. At ang pumasok sa kawan, ginarantihan ng tagapagligtas, maliligtas. Yung binasa natin kanina, yung papasok sa makipot na pintuan, patungo sa buhay Itong binasa natin, ang papasok sa pintuan, mapapaloob sa kawan, magtatamo ng kaligtasan. Kaya hindi iba ang pagpasok sa pintuan na itinuro ng Panginoong Hesukristo kaysa pagpasok sa kawan na yun din ang Iglesia ni Kristo. Opo, sinasabi po ng iba, tama yung binabanggit po ng Panginoong Hesukristo na tagapagligtas, pumasok ang tao sa loob ng kawan. Wala naman daw doon sa Biblia na sinasabing ang kawan ay Iglesia ni Kristo. Ang kawan po ay ang Iglesia ni Kristo. At gaya po ng binanggit natin kanina, ang katotohanan kasi nasa Biblia. Opo. Kaya Biblia pong ating babasahin dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 20:28. Dito po sa saling ito ng Biblia na isinalin po ni George M. Lamsa, ililiwat na po natin sa Pilipino ang talata na binanggit po natin. Ingatan niyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Dito tiniyak na ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya yung pagpasok sa kawan, yun din ang pagpasok sa Iglesia ni Kristo, hindi magkaiba yun. Bakit po tiniyak po ng Biblia na kapag ang tao pumasok sa loob ng kawan o sa Iglesia ni Kristo, nakatitiyak ng kaligtasan? Sapagkat tiniyak din sa talatang binasa natin, ng Iglesia ni Kristo ang tinubos, binili ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Gaano po kahalaga yung kapatid na Orly na ang tao masakop ng pagtubos ng Panginoong Hesukristo ng kanyang dugo? Pagka ang tao'y natubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo, napatawad sa kasalanan. Yung kasing kasalanan ng naging dahilan kung bakit ang tao'y nahatulan ng kaparusahang walang hanggan. Apo. Pero pagka ang tao'y pumasok sa Iglesia ni Kristo, natubos yan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Apo. Pag natubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo, napatawad sa kasalanan. Kaya wala nang dahilan. Wala na yung hadlang sa kaligtasan. Kailangan lang manatili doon sa katotohanan na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. Yung sinasabi naman ng iba, kapatid na Orly, di ba ang tagapagligtas ay ang Panginoong Hesukristo? Bakit daw sinasabi natin na kailangan ang tao pumasok pa sa Iglesia ni Kristo para maligtas? Bago po natin sagutin yan, kapatid na Orly, mga kaibigan, yan pong katanungan yan ang sasagutin po sa atin sa amin pong pagbabalik. Manatili po kayo nakasubaybay. I can speak for the whole congregation. We're so ecstatic when we heard the good news. You don't see it in my face. It's in my heart. I'm very ecstatic. Vallejo, a city shaped by its maritime heritage and vibrant diversity, had been home to members of the Church of Christ for the past 54 years. As church membership has grown here, so too has the need to find a fitting and permanent place of worship for members in Vallejo. Formerly owned by the First United Methodist Church, the property features 30,078 square feet of space. Constructed in 1925, the building houses a grand sanctuary that currently accommodates 300, a pipe organ, a balcony, and 2 stories of multiple functional spaces. The opportunity to acquire the building came as the former owners faced steadily declining membership over several years, a trend accelerated by the sudden impact of the COVID-19 pandemic. As the property was officially handed over to the Church of Christ, members stood in awe, witnessing a blessing they had long prayed for. And for the pioneers like Daniel, this moment carried an even deeper meaning as they reflected on how far their faith had brought them. The first worship service was at my mother's house. It was in the 70s. The current building that we're in, that we were renting at one time, it came up for sale. We purchased it, and we've been there ever since. And now we're about to enter this building. We've been having devotional prayers, asking God to help us find a place. He's finally answered our prayers. He's given us this very beautiful building. We promised God we would use it to worship Him with the fullness of our hearts. We trust God. We held on to His promises,
Even with the hard and trying times nowadays, the church keeps growing and we keep purchasing more houses of worship. This only proves that this is the work of God. The growing number of the brethren in the congregation of Vallejo had been so fast that there is a need for a new building to be used for the place of worship. And we are so thankful for our Almighty God. The place of worship for the members of the Church of Christ is so important because in the place we worship our Almighty God. That's also the place where we hold our prayers to our Almighty God. It is our refuge. It gives us more inspiration to go on, especially during these days of difficulties and troubles. For the members in Vallejo, this milestone represents not only a reason to celebrate, but a promising beginning that brings renewed hope for spiritual growth and strengthened unity. So it's a very unique property in its age and being kind of a cornerstone in the Vallejo community with a long, long history, deep roots. Looking forward to visiting and taking into service here once you guys are ready to go. Absolutely. For us to be able to renovate it to use, so I think we can get that done pretty soon. It's a very large property. There are also other large expansion areas, so we can accommodate over 1,000 brethren here easily in this property. It fits the growing needs of the brethren here in this area because they really needed a larger place to continue to serve God. With the purchase finalized, members eagerly await the start of renovations. They look forward to the day this house of worship will be dedicated to God and the opportunity to continue sharing their faith to the surrounding neighborhood. Acquiring this building will give the Church of Christ great presence in Vallejo. This building will not only meet the spiritual needs of the brethren in our locale, but it will shine as a light of the world. The purchase of this worship building stands as a source of inspiration for Church of Christ members in Vallejo and across Northeast California, a testament to God's enduring guidance and care for His people. From Vallejo, California, I'm Brother Michael Guerrero reporting for the Iglesia ni Cristo News Network. Welcome back po mga kaibigan. Ang naiwan po nating tanong kanina, kapatid na Orly, at yun nga po inaabangan ng mga nakasubaybay po sa atin. Kung ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang tagapagligtas, bakit daw itinuturo pa ng Iglesia ni Cristo na kailangan ng pagpasok sa Iglesia ni Cristo upang ang tao'y maligtas? Totoo, kapatid na Glenn, ang Panginoong Hesukristo ang tagapagligtas. Siya ang kakasangkapanin ng Panginoon Diyos sa pagliligtas sa mga tao. Pero magliligtas ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo. At yan ang pinatutunayan sa atin ng Biblia. Ganito ang ating bababasa, mga mahal po naming televiewers, dito sa aklat ng Efeso sa 5, ang mga talata po ay 23 at 32, ganito sinasabi. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Tama po na kilalanin natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Yun po kasi ang nasa Biblia. Subalit ang kumikilala, kapatid na Glenn, sa ating Panginoong Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas ay dapat nasa loob ng iglesia na kanyang ililigtas. Kinikilala rin yung iglesyang ililigtas ng mismong tagapagligtas o ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang proseso na itinuturo po sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng mga katotohanan niya na nakasulat sa Biblia. Na kapag ginawa po yan ng tao, maghahatid po sa atin sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya yung sinasabi nila, bakit daw yung mga walang relihiyon, hindi na lang yun ang ating puntahan. Pag may relihiyon, wag na raw. Ano man ang sitwasyon ng tao, ano man ang kalagayan sa buhay, kay may relihiyon o wala, mabuti man ang karakter o hindi, nangangailangan po ng kaligtasan, kailangan niya ang Iglesia ni Cristo. Kaya lahat ng tao ay sinisikap nating maabot ng pangangaral ng Ebanghelyo para sila man magkaroon ng malaking pag-asa sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pag-anib at pamamalagi sa tunay na Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, yan po ang dahilan. Kaya kailanman ay hindi po kami nagsasawang anyayahan po kayo
na patuloy po kayong magsuri sa mga aral ng Panginoong Diyos na amin pong sinasampalatayanan dito po sa loob ng Iglesia ni Cristo, sapagkat pinakahahangad po namin na matupad ang napakadakilang hangarin ng ating Panginoong Diyos, gaya po ng mababasa sa unang Timoteo 2:3-4 na ang lahat ng tao'y maligtas at makaalam ng katotohanan. Mga kaibigan, bago po tayo maghiwa-hiwalay, samahan po ninyo kami sa isa pong panalangin. Panginoon po na aming Diyos, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Salamat po ng napakarami sa iyo, Ama. Opo. Muli mo pong ginamit na mabisang kasangkapan ng palatuntunang ito Opo. upang makarating sa mas marami pang mga tao ang iyong mga katotohanan Opo. na sinasampalatayanan po namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Amen. Ipinaunawa po sa amin sa pagkakataong ito. Ikaw po ang unang-unang may ibig na kaming mga taong nilalang mo, magtamo ng pangako mo pong kaligtasan. Nawa, Ama, ang mga katotohanan pong narinig namin sa pagkakataong ito, ang siyang sampalatayanan ng aming mga taga-subaybay. Amen. Kung loloobin mo po, makasama namin sila sa tunay na paglilingkod Opo. sa loob ng Iglesia ni Cristo. Makasama po namin silang magmamana ng mga pangako Opo. mo, ang pagtatamo po ng pangako mong kaligtasan. Pakibasbasan mo po ang kabuuan ng Iglesia Amen. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Magalang po naming pakiusap ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.